Okay, yung isa pong kakilala ko po napadaan po and napunta dito, napadaan sa amin. Sabi niya, "Hoy, nanonood ka pala ng TV, anong pinapanood mo?" "Tungkol kay Jesus," ka ako. "Ay, anong movie?" "The Jesus Film." Then sabi niya, "Ay, medyo ano pa yata yan, mga bata pa tayo." Sabi niya, yung parang hindi raw ba nakakasawa. Ay, sabi ko, ang buhay ni Jesus hindi po nakakasawa. Basta movies about Jesus, inuulit-ulit ko pa, no? Ewan ko, ah, isang totoong mananampalataya lang talaga ang magkakadesire manood ng movie about Jesus. Because tandaan nyo, kasi kung hindi ka mananampalataya, you will find it so boring to watch those religious films, right? Those biblical films, sapagkat those biblical films reflects the life of a Christian. Okay, good morning. Good evening. Good evening na po tayo. Okay, sarap po ng hangin. Napansin po ba ninyo? Parang ibinigay na ng Lord Jesus yung talagang December feel. Kasi birthday na po niya sa 25 and anong regalo nyo kay Jesus? Tatanungin niyo ako, ano ba ang best na gift na gusto ni Jesus? Isa lang ang sagot, kaluluwa. Mga luluwa kayo. Humanap ng kaluluwa para kay Kristo. Okay? So, ito ay something na bunga ng panalangin mo. Like for example, you are praying for that person for a long time and then bina-Bible study mo and then how about kung na-Bible study mo na ng ilang tawag dito? Ilang panahon, pwede mo na siyang patanggapin sa Lord sapagkat meron na siyang kaalaman. Faith cometh by hearing and hearing the words of Christ. Kay linaw po sa Bible niyaan, no? So, why pangangaluluwa? Natanong na ba niyo? Why bringing a very precious soul to the Lord Jesus this coming birthday of His, this December 25? Isa lang po ang sagot dahil time is running out. So end times pa rin ang usapan natin. Binagsak ko pa rin sa end times, no? Kasi yung po ang totoo, nasa last days na po tayo. Alam po ba ninyo, kapag ka naganap na po yung rapture, hindi po biro ang magaganap sa mundo? At kay buti ng Panginoong Hesus, sapagkat hindi na po niya ipapahintulot na ang bride niya ay makaranas niyan. Hindi pa kayo nai-inlove sa Panginoong Hesus sa kanyang kabutihan sa ating mga mananampalataya niya. Palapakan naman natin siya. Aalisin niya tayo. Matinding paghihirap yan. Alam niyo, meron pong 7 mangkok at saka 7 selyo, di ba? Alam niyo, parehas yan Parehas yan. Magkapareho po yan. The wrath of God, poot ng Diyos. Yun ang sagot. Ano ba ang sabi tungkol sa wrath of God kung iuugnay sa mga believers? Ang sabi ng Bible, a true believer will never experience the wrath of God. Yan ang mahalaga doon. At alam natin yan. And you should know it. Sabi nga ni Simple Red, if you should know me by now. Sabi rin ni Jesus, kung kilala mo lang ako, hindi ka mag-iisip na ipapasuong ko kayo sa tribulation. Amen? We should know Him. Yung kabutihan niya, pagmamahal, pag-ibig niya. Dahil yan ang susi para mabuhay ka ng ganap at kasiyasiya. Okay? Tignan po ninyong mabuti to ha. Sabi niya ganoon, we are not appointed to suffer wrath. Yung wrath doon, ito po yung wrath of God. No? Alam niyo sa Bible, may mga pinangungunahan na po na mga pananalita na magaganap in the future. That's why it's so important. Alam mo kung nasaan ka na ngayon. Ano na po tayo ngayon? Dispensation. Nasa dispensation ng grace, ng church age. Nandito po tayo sa church age. Matatapos si church age pag dumating na si rapture. The rapture will take place anytime. Anytime.
May nagbiro pa nga sa akin, malay mo sa Pasko. Abay, malay mo nga. 'Di ba? At saka nag-comment din dito, dalawa nagsabi sa akin, may nag-comment dito at saka nagbiro, sabi niya. Malay mo kuya sa Pasko. May nagsagot din dito, parang feeling ko sa Christmas magra-rapture. Ba, mas maganda iwan natin sa kamay ng Panginoon yan. No? Yan ay kanyang perfectly know. Know na know niya yan, no? Know. K-N-O-W. Alam niya. He knows everything. Okay? Mangyayari yan kasi nakatakda yan. No? Halimbawa, tulad nung September 23rd rapture ng 2025, hindi naganap. Yung iba sasabihin nila, hindi naganap, sayang. Anong sayang? Hindi sayang. Sapagkat kay buti ng Diyos, nagbibigay pa siya ng opportunity sa mga tao na makakilala sa Kanya. Amen po ba? Kay buti ng Diyos sapagkat ayaw niya hanggat maaari ang merong mapahamak. Ha? Kung napahamak man sa hell, sa impyerno, pinili ng tao ang daan na yan. It's not God who decided that for them, but it's themselves. Oh, amen? But themselves. Okay? So, mangyayari ang rapture. Tingnan nyo ha. Hindi lang po itong September 23. Meron din pong 1988. Meron din pong 1888. Merong 1726. Ang dami. May 1985. May 1992 pa nga. Alam niyo ba yung 1992? I was a young kid. Then, dumadaan kami sa Cubao. Punong-puno ng rapture. October 28, 1992. Hindi ko po alam kung naalala nyo ito. Tanungin ko nga po kayo, na-remember niyo ba yon? No? 1992, October 28, rapture. Doon ko unang na-encounter yung word na rapture. Sa murang edad ko, na-encounter ko yan. Buti pinaliwanag ng daddy ko. Yan yung pagbabalik ni Lord Jesus. Ang tawag rapture. Amen po ba? Babalik po siya? Ako, babalik siya. No, yun. So, hinintay ko po yun. Inintay po namin yon. Amen? Pero sabi naman ng daddy ko, naku, walang nakakaalaman ako noon. Panginoon lang. My dad, since a Bible believer ever since, hindi po madadala ng mga ganyan, no? So, yun po gusto ko po sabihin. So, hindi nangyari yung 1992 rapture, hindi rin nangyari ang 2025 rapture. Ang reaksyon ng ibang tao, sayang. Sana nangyari. Nope. Hindi sayang. Uulitin ko yung sinabi ko kanina pa. Nakatakda na po yan bago pa lalangin ang sanlibutan. Alam na ni Jesus kung kailan yung right timing ng rapture, yung right date ng rapture. No? Pero ba't sinabi niya, Pastor, nandito siya? Ang tanging nakakaalam lang, Ama. Ay, siyempre, nagkatawang tao siya noon eh. Nasa anyong tao siya. Jesus Christ, 100% God, 100% man. Pero nung nandito siya sa lupa, bagamat yung pagka-Diyos niya hindi naman nawala, nandun pa rin. Pero pinili niya mag-submit sa God the Father in everything and in every way. Kaya sabi niya, God the Father na nakababatid. Pero ngayon, nasa langit na siya, syempre alam niya, Diyos siya eh. Diba? He's God. So, yun po. Huwag mo sasabihin na, ay sayang, hindi nangyari yung September 23 rapture. Hindi. Nakatakda po yan. Hindi nga natin alam eh. Kaya ang maganda nito, since hindi mo alam, share the good news. Ginusto ng Panginoon na lumakad ka sa faith. We walk by faith and not by sight. Kung alam mo na kasi, doon ka lang magso-soul win, di ba? May mga ganun eh. Hindi po ganon. And besides, tayo naman po ay nakakagawa ng kabutihan, nakakapag-evangelize dahil sa kabutihan pa rin ng Panginoon. Hindi po dahil sa kakayanan natin. Amen? May reward tayo sa Bema Seat. Pero yun na nag-udyok pa rin noon, kabutihan ng Panginoon para makagawa tayo ng mga klaseng kabutihan ganon na ipagbibigay ng reward sa atin ng Lord Jesus pag nandoon na po tayo. What an amazing Lord we have, right? Biyaya. Biyaya, biyaya. Grace, grace, grace. No? Hindi mo pwedeng i-include ang sarili mong gawa sa lahat. Ang salvation mo, kaya sanctification pa yan.
galing kay Jesus. Ka-good vibes na po ba kayo? Kung hindi pa, inaanyayahan ko kayo na maging ka-good vibes na. Dahil ito po ay naglalayon na matanghal lalo kung ano yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat yun lamang po ang tanging paraan upang maligtas ang tao sa kanyang mga kasalanan. Walang ibang daan sa langit. Walang ibang daan sa gloria. Amen? Ang tanging Panginoong Hesukristo lamang. He is the only way, the truth, and the life. And if you know that, you are so blessed, wonderfully blessed, especially kung tinanggap mo ang libreng alok ng kaligtasan na tanging si Jesus lang makapagbibigay. Mabihayang gabi sa ating lahat. God bless.